Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,132-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Inakala ni George na mapapawi ang pagod ng binata sa kanyang pag-alis. Dahil hindi niya kayang patayin ang binata na nakaintindi sa batas ng teleportation profundity ng kalawakan, nagpasya siyang huwag sayangin ang kanyang oras dito. Hindi niya inaasahan na pipigilan siya ng binata sa pag-alis. Malamig siyang ngumiti habang sinasabing, pinili kong iligtas ang buhay mo, pero ang hinahanap mo ay kamatayan. Iligtas mo ba ang buhay ko? Bahagyang natigilan si Alvin sa sinabi ni George. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, hindi niya napigil ang matawa. Kailangan mo akong mahuli para mapatay ako. Dahil isa kang 10 Directions Celestial Duke, kakailanganin mong gumamit ng 2 movement profundities, kahit papaano, para lang maabutin ako. Kahit na naunawaan mo na ang 2 movement profundities mula sa batas ng apoy, ang pillaging profundity at ang fire traveling profundity, hindi mo magagawang gamitin ang fire traveling profundity dito dahil hindi angkop ang lugar na ito para gamitin ang fire traveling profundity. Alam na alam ito ni Alvin. Tutal, bago pa man niya naunawaan ang batas ng kalawakan, nakatuon na siya sa pag-unawa sa batas ng apoy. Ang fire traveling profundity ay magagamit lamang sa isang kapaligiran kung saan may apoy. Malinaw na wala sila sa ganoong uri ng kapaligiran ngayon. Ngumisi si Gong Sunjin, halatang hindi nasisiyahan na naunawaan siya ni Alvin. Mapanghamak niyang sinabi, ano naman? Hindi kita kayang patayin, pero sa tingin mo ba ay kaya mo akong patayin? Kahit na ang iyong likas na talento ay talagang kahanga-hanga dahil nagawa mong maging isang 10 Directions Celestial Dukes bago mag 100 taong gulang, ilang lalim na ba ang naunawaan mo? Sa tingin mo ba ay kaya mong lagpasan ang mga depensa ko? Batay sa kanyang mga salita, malinaw na hindi niya iniisip na naunawaan ni Alvin ang maraming lalim mula sa batas ng kalawakan at iniisip na hindi siya kayang patayin ni Alvin. Bueno, bakit hindi mo maranasan mismo? Makikita mo kung kaya mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga atake ko. Bahagyang ngumiti si Alvin habang ginagamit niya ang kanyang celestial origin energy sa pamamagitan ng kanyang 79 na heavenly veins bago ito palakasin gamit ang space elemental profundity. Kalaliman ng teleportasyon. Sa isang kisap mata, nag-teleport si Alvin at lumitaw sa likuran ni George. Pipigilan ng kalaliman. Kalaliman ng teritoryo. Kalaliman ng pagbaluktot. Bago pa man makapag-react si George, ginamit na ni Alvin ang restraining DPT ng batas ng kalawakan upang pigilan si George sa pagtakas. Alam niyang ang lalim na ito lamang ay hindi makakapigil kay George ng matagal kaya gumamit siya ng 2 pang lalim mula sa batas ng kalawakan upang pigilan si George sa pagtakas. Ang pagpipigil sa kalaliman ng batas ng kalawakan. Natuklasan ni George na siya ay napigilan matapos gumamit si Alvin ng 3 lalim mula sa batas ng kalawakan. Break. Bagamat nabigla si George sa 3 lalim mula sa batas ng kalawakan, hindi siya natakot. Sa isang iglap lamang, biglang lumabas ang celestial origin energy mula sa kanyang katawan. Swoosh! 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 Isang nagliliyab na apoy ang sumiklab mula sa katawan ni George, na tila kaya nilang basagin ang mga pagpigil ng restraining profundity. Bukod sa fire elemental profundity, explosion profundity, burning profundity, at pillaging profundity, ginamit din ni Alvin ang pangunahing offensive profundity ng batas ng apoy, ang corrosive profundity, at ang fire style profundity. Ang atake ng corrosive profundity ay mabangis at nakakapanghina gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Sa kabilang banda, ang fire style profundity ay katulad ng batas ng metal na metal style profundity dahil nilalamon nito ang gumagamit nito ng apoy na nagpapalakas ng kanyang lakas at kalaliman. Paano ito nangyari? Maya-maya, isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni George nang matuklasan niyang hindi siya makakawala kahit na naihagis na niya ang lahat ng kanyang malalim na kapangyarihan mula sa batas ng apoy. Naramdaman ni George na pinipigilan siya ng iba't ibang enerhiya. Pagkatapos ng isang pintig, ang espasyong kanyang kinalalagyan ay nagsimulang mag-iba at mag-alon-alon. Mabilis niyang inilabas ang kanyang banal na kamalayan. Ang kalaliman ng teritoryo at ang kalaliman ng pagbaluktot mula sa batas ng kalawakan.
Muling nagbago ang kanyang ekspresyon nang matuklasan niyang si Alvin ay nakapaglabas ng dalawang bagong kalaliman mula sa batas ng kalawakan. Isang outer disciple mula sa profound nether mansion na hindi lamang isang 10 direction celestial duke kundi nakaintindi rin ng 5 lalim mula sa batas ng kalawakan. Hanggang ngayon, nakita ni George si Alvin na gumagamit ng 5 lalim mula sa batas ng kalawakan, ang Space Elemental Profundity, ang Teleportation Profundity, ang Restraining Profundity, ang Territory Profundity, at ang Distortion Profundity. Gayunpaman, upang pigilan siya, 4 na lalim lamang mula sa batas ng kawakan ang ginamit ni Alvin, ang Space Elemental Profundity, ang Restraining Profundity, ang Territory Profundity, at ang Distortion Profundity. Talagang nagulat siya. Ang batas ng kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas kaya ito ay nakahihigit sa mga ordinaryong batas tulad ng batas ng apoy. Hindi na kailangang sabihin, ang mga lalim mula sa 4 na kataas-taasang batas ay mas malakas din kaysa sa mga lalim mula sa mga ordinaryong batas. Hindi ka lang isang 10 direction celestial duke, kundi naunawaan mo pa ang 5 lalim mula sa batas ng kalawakan bago ka umabot sa edad na 100. Hindi ko talaga inaasahan ito. Gayunpaman, sa tingin mo ba talaga ay kaya mo akong patayin dahil lang dito? Bagamat nabigla si George sa kahangahangang talento at kakayahan sa pag-intindi ni Alvin, mabilis siyang nakabawi ng kanyang katinoan. Bukod dito, tila hindi siya natatakot. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay bago niya ito sinukli ng may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Bigla na lang, ang nagliliyab na apoy na bumalot sa kanya ay nagsimulang magtagpo sa kanyang kanang kamay bago bumuo ng isang pula at lilang nagliliyab na espada na naglalabas ng isang kakila-kilabot na aura. Bukod pa riyan, ang maliliit na sinag ng espada na parang mga lilang kidlat ay kumislap sa paligid ng nagliliyab na espada. Swoosh! 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 Ginamit ni George ang fire-style profundity ng batas ng apoy. Bagamat hindi pa ito ang buong lakas niya, madali na niyang mamanipula ang fire elemental profundity. Swoosh! Bahagyang nanginig ang kanang braso ni George. Pagkatapos, ang pula at lilang nagliliyab na espada ay sumulpot mula sa kanyang kamay patungo sa kawalan, na nagbabalak na piliting kumawala sa mga pagkakahawak ni Alvin sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, makakalaya rin siya kung magpapatuloy siya sa pag-atake. Gayunpaman, gamit ang teleportation profundity, alam ni George na mapapatibay ni Alvin ang mga lugar na mabilis niyang pinahina. Sa oras na iyon, mas mahuhulog siya sa isang hindi magandang sitwasyon. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang suntok na ito upang masira ang mga pagpigil ni Alvin. Break! Umalangaw-ngaw ang kawalan kasabay ng nagliliyab na espada, na tila mapupunit. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang makita ito. Naunawaan niya ang intensyon ni George. Lalim ng paghiwa na paalang. Isang nakakatakot na punit sa espasyo ang lumitaw kung saan tumusok ang nagliliyab na espada ni George. Natulala si George nang makita ito. Bagamat pambihira ang kapangyarihan sa likod ng kanyang nagliliyab na espada, hindi niya inakalang kaya nitong pumutol ng butas sa kawalan. Maaari kayang. Maya-maya, isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa puso ni George. Nang makita niya ang isang kulay abong sinag ng espada na lumalabas mula sa espasyong punit patungo sa kanya, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Kaya ang lalim ng cross-dimensional slash. Bagamat hindi naunawaan ni George ang batas ng kalawakan, pinag-aralan na niya ito noon. Kaya naman, hindi mahirap para sa kanya na malaman na si Alvin ang gumamit ng cross-dimensional slash profundity. A6 na lalim. Sinubukan ni George na panatilihin ang kanyang kahinahunan, ngunit wala itong saysay. Sa sobrang tensyon na dun niya ay nawalan siya ng focus, dahilan para hamina ang nagliliyab na espada. Ugong. Sa sandaling ito, ang kulay abong sinag ng espada ay bumangga sa nagliliyab na espada. Sa loob lamang ng isang segundo, tinalo at winasak ng kulay abong sinag ng espada ang nagliliyab na espada. Inihagis ni Alvin ang iba pang mga lalim mula sa batas ng kalawakan upang palakasin ang kulay abong sinag ng espada mula sa cross-dimensional slash profundity. Bukod pa rito, dahil sa pagkagambala ni George, humina ang kanyang nagliliyab na espada. Kaya naman, madali para sa kulay abong sinag ng espada na malampasan ang nagliliyab na espada. Hindi.
Desperadong sinubukan ni Gongsun na gumamit ng isa pang atake, ngunit wala na siyang magawa kundi panoorin na lamang ang kulay abong sinag ng espada habang patuloy na tumatama sa kanya. Swoosh! Tumilapon ng dugo sa kalangitan at umulan ng si George, na may kumpiyansa sa kanyang tagumpay, ay pinugutan ng ulo ng cross-dimensional profundity. Ang kanyang bangkay ay hinaila sa kaguluhan, at hindi nagtagal ay naging abo na lamang ang kanyang bangkay. Dahil dito, namatay si George, isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng apoy mula sa Azure Green Mansion. Pagkatapos ng pagkamatay ni George, ang 13 puntos sa kanyang accumulative point jade ay inilipat kay Alvin. Tumaas ang puntos ni Alvin mula 6 patungong 19 sa isang kisap mata lamang. Dahil dito, tumaas din ang kanyang ranggo. Natural lang, mas mataas ang ranggo niya kaysa kay George na nasa ika-69 na ranggo bago siya namatay. Hindi tulad ng mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Heaven, ang mga score ay agad na makikita sa mga scoreboard. Kaya naman, sa sandaling napatay ni Alvin si George at nakuha ang mga puntos ni George, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa Profound Nether Mansion, sa Living Willow Mansion, sa Azure Green Mansion, at sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions. 3,133. Sa loob ng estate ng Azure Green Mansion. Isang pulutong ang nagtipon sa paligid ng scoreboard sa kinaroroonan ng transporting formation patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa estate. Isang kaguluhan ang sumiklab nang makita nila ang mga pagbabago sa scoreboard. Natalo na ba si Senior George? Naunawaan na ni Senior George ang 6 na lalim ng batas ng apoy at palaging pinapanatili ang kanyang ranggo sa top 60. Paano siya biglang natalo? Talo na ba siya? Malamang. Maliban na lang kung nakilala niya ang mga taga-Profound Nether Mansion. Kahit na ganoon, malabong mamatay pa siya dahil dapat ay kayanan niyang durugin ang kanyang accumulative point jade sa tamang panahon. Tama. Tanging si Humphrey mula sa Profound Nether Mansion lamang ang may kakayahang pumatay kay Senior George. Gayunpaman, walang pagbabago sa mga puntos ni Humphrey. Inakala ng mga disipulo mula sa Azure Green Mansion na natalo lamang si George. Hindi nila inakala na napatay na siya. Hoy, tingnan mo. Biglang sigaw ng isa sa mga disipulo. Kanina pa niya pinagmamasdan ang scoreboard. Ika-73 ang ranggo ng taong ito kanina, pero ngayon, umakyat na siya sa ika-52 na pwesto. Si Alvin mula sa Profound Nether Mansion. 6 na puntos lang ang nakuha niya dati. Mayroon siyang kabuoang 19 na puntos at umakyat sa ika-52 pwesto matapos mawala ang pangalan ni Senior George sa scoreboard. Sabi ng isa pang disipulo. Tumahimik ang buong lugar pagkatapos magsalita ng disipulong iyon. Pamilyar ang karamihan sa mga disipulo sa pangalan ni Alvin matapos makapasok si Alvin sa top 100. Nakuha na ni Alvin ang kanilang atensyon kanina dahil sa biglaang pagsikat nito sa scoreboard at dahil na rin sa katotohanang hindi pa nila naririnig ang tungkol sa isang taong tulad niya mula sa Profound Nether Mansion. Ipinapalagay nila na nakapasok lamang ito sa top 100 dahil sa swerte dahil hindi pa nila ito naririnig noon. Gayunpaman, matapos makita ang mga pagbabago sa kanyang ranggo at ang pagkawala ni George sa scoreboard, malinaw sa kanila na natalo na niya si George. Hoy, sa tingin mo ba ayos lang si Senior George dahil natalo siya ng isang tao mula sa Profound Nether Mansion? Dapat ay ayos lang siya. Tutal, sa mga 10 Direction Celestial Dukes na wala pang 1,000 taong gulang sa Profound Nether Mansion, tanging si Humphrey at 2 pang disipulo na nakaunawa ng 6 at 7 lalim ang may kakayahang pumatay kay Senior George. Ang 2 pang disipulo ay bahagyang mas malakas lamang kaysa kay Senior George kaya malabong mapatay nila siya bago pa man niya mabasag ang kanyang accumulative point jade. Tama iyan. Alam ko ang mga pangalan nila. Tiyak na hindi isa sa kanila si Alvin. Posible kayang ginamit ni na Humphrey at ng iba pa si Alvin para akitin si Senior George na patayin siya. Imposible. Kahit pag gumamit sila ng isang ordinaryong disipulo para akitin si Senior George at patayin siya, sa tingin mo ba talaga ay ibibigay nila ang mga puntos sa isang ordinaryong disipulo? Masiglang nag-usap ang mga disipulo mula sa Azure Green Mansion sa isa't isa. Maghanap tayo ng elder para tingnan kung buo pa ang soul pearl ni Senior George. Malakas na mungkahi ng isang disipulo.
Nang marinig ang kanyang mga salita, ilang disipulo ang kumilos upang hanapin ang isang elder. Karamihan sa mga disipulong natira ay nagpatuloy sa pag-uusap sa kanilang mga sarili. Ngumisi ang isang disipulo bago niya sinabi, kahit na matalo si Senior George, imposibleng may kakayahang patayin siya ng isang hindi kilalang disipulo mula sa Profound Nether Mansion. Kahit si Humphrey ay maaaring hindi makapatay kay Senior George maliban kung gagamit siya ng palihim na pag-atake. Tama. Bukod pa riyan, tiyak na babasagin ni Senior George ang kanyang accumulative point jade sa sandaling makita niya si Humphrey. Ang mga disipulong ito na may kumpiyansang buhay pa si George ay nagulat nang bumalik ang ilang disipulong naghanap sa isang elder kanina, dala ang balita ng nawasak na soul pearl ni George. Paano nangyari yun? Imposible. Imposible. Paano nangyaring kayang patayin ni Senior George si Senior George ng isang hindi kilalang disipulo mula sa Profound Nether Mansion? Sa paglipas ng panahon, ang balita ng pagkamatay ni George ay kumalat na parang apoy sa Azure Green Mansion. Bagamat isa lamang siyang 10 Directions Celestial Duke, isa siya sa pinakamalakas na 10 Directions Celestial Duke sa Azure Green Mansion. Bilang isang regular na miyembro ng top 60s ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm, mas sikat siya kaysa sa ilan sa mga Celestial King sa mansyon. Dahil dito, natural lamang na ang balita ng kanyang pagkamatay ay magdulot ng kaguluhan sa mansyon. Isang hindi kilalang disipulo mula sa Profound Nether Mansion na nagngangalang Alvin ang pumatay kay George. Samantala, sa tatlong lokasyon ng transporting formation sa estate ng Profound Nether Mansion. Katulad ng sa Azure Green Mansion, nagkaroon din ng malaking kaguluhan. Natalo na ba si George mula sa Azure Green Mansion? Uy! Mukhang nakuha ni Alvin, isang bagong disipulo ng ating mansyon, ang mga puntos niya. Wala pa ngang 100 taong gulang si Alvin, pero kaya niyang talunin si George. Paano nangyari iyon? 6 na lalim na ang naunawaan ni George mula sa batas ng apoy. Umakyat si Alvin sa ika-52 pwesto matapos mawala ang pangalan ni George sa scoreboard. Dati, sinabi natin na nakapasok siya sa top 100 dahil sa swerte. Huwag mong sabihing sinuwerte na naman siya. Marahil, humingi nga siya ng tulong sa Profound Nether Mansion, at kahit papaano ay sinuhulan niya ang kanyang posisyon para umangat sa ranggo. Nasuhulan para umangat. Sa tingin mo ba posible na may isang tao mula sa Azure Green Mansion na suhulan para tumulong sa Profound Nether Mansion? Mainit na nag-usap ang mga disipulo ng biglang, ginamit ng isang disipulo ang kanyang celestial origin energy upang magsalita, na nagpatigil sa boses ng lahat. Bagamat may alitan ang Profound Nether Mansion at ang Azure Green Mansion, mayroon akong kaibigan noong bata pa ako sa Azure Green Mansion na patuloy ko pa ring kino-contact. Nagpadala lang siya sa akin ng mensahe na nagsasabing patay na si George. Tila, pinatay siya ni Alvin. Tinanong pa nga ako ng kaibigan ko kung kailan lumitaw sa aming mansyon ang isang napakalakas na disipulo na kayang pumatay kay George. Pagkatapos magsalita ng disipulo, ang buong lugar ay naging tahimik na parang isang sementeryo. Tumingin ang ilang disipulo sa scoreboard. Para maging eksakto, tinitingnan nila ang pangalang nasa ika-52 pwesto. Di Alvin. Pinatay si George. Hindi natin magagamit ang mga celestial weapons, celestial pills, at celestial talisman sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ibig sabihin, maaari lamang siyang umasa sa kanyang celestial origin energy, soul energy, at sa lalim na kanyang naunawaan. Simula nang mapatay niya si George, hindi ba't nangangahulugan ito na mas malakas siya kaysa kay George? Paano nangyari yun? Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Saan nakahanap si Inspector Chi ng ganoong kalaki na halimaw? Ang pangalan ni Alvin ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa Profound Nether Mansion. Dahil karamihan sa mga disipulo at elder ay hindi pa naririnig ang pangalan ni Alvin noon, alam nilang kailangan niya maging isang bagong disipulo. Ito rin ang dahilan kung bakit si Alvin ay isa lamang disipulo ng Outer Court sa kabila ng kanyang napakalaking lakas. Gayunpaman, natigilan sila ng matuklasan nila kalaunan na wala pa pala siyang 100 taong gulang. Sa Profound Nether Mansion, bukod kay Marcus na nagdala kay Alvin dito at sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion, may isa pang taong pamilyar kay Alvin. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ming Fen, isang inspector ng mansyon tulad ni Marcus. Alvin.
Ipinadala ni Inspector Chi si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Higit sa lahat, nagawa ni Alvin na patayin si George at umakyat sa ika-52 pwesto. Matapos matanggap ang balita tungkol dito, hindi na nag-aksaya ng oras si Ming-Fen at hinanap ang mga kasagutan kay Marquez. Senior Uncle Chi, anong nangyayari? Dati, noong nakilala ko si Alvin sa pasukan ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, isa pa lamang siyang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. Hindi pa naman ganoon katagal, pero ngayon ay kayanan niyang patayin si George. Si Ming-Fen, na bihirang mawala ng kontrol sa kanyang emosyon, ay halos hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Paano nagawa ng isang taong isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial lamang ilang taon na ang nakalilipas na makamit ang isang napakalaking gawaing sumusuway sa langit? Nang makita ang kuryosidad ni Ming-Fen, alam ni Marquez na magpapatuloy si Ming-Fen hanggang sa makuha niya ang sagot. Kaya naman, sumagot siya ng tapat, ang banal na prutas na inihahandog sa langit. Ang prutas na sakripisyo sa langit. Nanlaki ang mga mata ni Ming-Fen sa gulat. Kaya, totoo ba ang chismis na kumakalat noon tungkol sa mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials na nilinlang ng isang reincarnated Celestial Emperor para maging sakripisyo para sa puno ng prutas na sakripisyo sa langit? Dahil wala siyang narinig na sinuman mula sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion na sangkot sa bagay na iyon, hindi niya mapatunayan ang chismis noong panahong iyon. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Marquez. Pagkatapos ng lahat, gamit ang prutas na sakripisyo sa langit, may katuturan na ngayon kung paano naging ganito kalakas si Alvin sa maikling panahon. Matapos ipaliwanag pa ni Marquez ang bagay na ito, lalong nagulat si Ming-Fen. Kaya nga ba talaga siyang pumunta sa Jade Emperor Heaven dahil sa reincarnated Celestial Emperor na iyon? Bukod pa rito, sina Jude mula sa Cloud Platform Celestial Sect at Tracy Meyer mula sa Meyer Clan ay pumunta rin sa Jade Emperor Heaven dahil sa pakanan ng reincarnated Celestial Emperor na iyon. Tumango si Marquez habang sinasabing, tama. Sa kasamaang palad, namatay si Tracy sa Jade Emperor Heaven. Sina Alvin at Jude ay nakakuha ng tig-iisang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Gayunpaman, nagpa siya si Jude na manatili sa Jade Emperor Heaven. Dahil buo pa rin ang kanyang Soul Pearl na natitira sa Cloud Platform Celestial Sect, buhay pa rin siya. Matapos niyang makatanggap ng mensahe mula kay Lucas, ang sect leader ng Simplicity Celestial Sect, masusing inimbestigahan niya ang bagay na ito. Dahil sa kanyang katayuan, ang Cloud Platform Celestial Sect at ang Meyer Clan ay lubos na nakipagtulungan sa investigasyon. 3,134. Paano nila nakuha ang Heaven Sacrificial Divine Fruits mula sa reincarnated Celestial Emperor? Nahirapan paniwalaan ito ni Ming-Fen. Ang isang reincarnated Celestial Emperor ay maaaring hindi kasing lakas ng kanyang nakaraang buhay, ngunit dahil sapat ang kanyang katapangan upang linlangan ang napakaraming tao, nangangahulugan ito na tiwala siyang nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat. Dapat ay matagumpay niyang nakuha ang 2 Heaven Sacrificial Divine Fruits. Paano napunta kina Alvin at Jude ang Heaven Sacrificial Divine Fruits? Natatakot akong silang dalawa lang ang may sagot sa tanong na iyan, sagot ni Marquez. Kumislap ang mga mata ni Ming-Fen habang malakas niyang iniisip, posible kayang isa sa kanila ang muling nagkatawang taong Celestial Emperor. Naisip ko rin ito. Gayunpaman, pagkatapos ng aking investigasyon, inalis ko ang posibilidad na si Alvin ang muling nagkatawang tao na Celestial Emperor. Bukod pa rito, simula nang dumating siya sa Simplicity Celestial Sect, hindi na siya umalis sa lupain ng sekta. Sa makatuwid, imposible para sa kanya na mag-imbite ng napakaraming tao sa Jade Emperor Heaven. Napaka-misteryoso talaga ng dalawang lalaking iyon. Sabi ni Ming-Fen. Matapos makinig sa mga salita ni Marquez, alam niyang hindi maaaring tama ang kanyang mga haka-haka. Gayunpaman, gulat pa rin siya. Hindi niya inaasahan na ang dalawang binata na nakilala niya sa Scaling Cloud Lake ay magkakaroon ng isang hindi kapani-paniwalang pagkikita sa loob lamang ng ilang taon. Senior Uncle Chi, balak mo bang ipadala si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Hindi napigil ang magtanong si Ming-Fen. Hindi. Umiling si Marquez. Ang dahilan kung bakit ko dinala si Alvin dito ay para irekomende siya para sa posisyon ng Imperial Tutor. Gusto mo bang kunin niya ang pagsusulit ng Imperial Tutor Pavilion?
Kung magtatagumpay siya, siya ang magiging unang Imperial Tutor sa Profound Nether Mansion sa loob ng 30,000 taon. Naisip ni Mingfen na magiging madali para kay Alvin na maging Imperial Tutor ng Profound Nether Sect batay sa kakayahan at murang edad ni Alvin. Kahit sa 10 major clans at top 5 sects, mahirap makahanap ng isang taong kasing talentado ni Alvin. Tumango si Marquez habang sinasabing, inihanda na ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ang pagsubok para sa kanya. Matamang nakinig si Mingfen habang nagsasalita si Marquez. Nagtataka siya tungkol sa pagsusulit na iniatas kay Alvin. Ang pagsubok ay dapat mauna si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa 12 magkakasunod na beses. Kung magtatagumpay siya, siya ang magiging unang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion sa loob ng 30,000 taon. Natigilan si Mingfen. Wala pang ang 100 taong gulang si Alvin. Kahit ang dating Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion mula 30,000 taon na ang nakalilipas ay hindi makakapasa sa pagsusulit na ito sa edad ni Alvin. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Si George mula sa Asher Green Mansion ay nasa ika-69 na pwesto na may 13 puntos. Ngayong mayroon na akong 19 na puntos, dapat ay nasa top 60 na ako. Halos kabisado na ni Alvin ang mga pangalan at ranggo sa scoreboard bago siya pumasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Dahil kakapasok lang niya kamakailan, hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking pagbabago sa scoreboard. Lingid sa kaalaman ni Alvin, ang paglabas niya sa scoreboard ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Tutal, ang mga ranggo ay tumigil dahil halos katapusan na ng buwan. Dahil sa biglaang paglabas ni Alvin, ang scoreboard ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Sa sumunod na 3 araw, buong tapang Atlantaran na naglakbay si Alvin sa iba't ibang lupain. Gayunpaman, matapos ang 3 araw na paglalakbay, wala pa rin siyang nakasalubong. Hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Kung wala ang mga kalaban, paano ako makakakuha ng mas maraming puntos? Bumantong hininga si Alvin. Alam niyang ang kakulangan ng mga kalaban ay hindi dahil sa may mga taong nagtatago sa kanya. Alam niyang dahil ito sa katapusan ng buwan. Matapos dumaan sa isa pang masukal na bundok, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Nakita niya ang isang lambak na tila pamilyar sa kanya. Ang lambak na ito ay kahawig ng base ng Profound Nether Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Maaari kayang ito ang base ng isa pang Grade 6 Celestial Mansion. Nang mapansin ni Alvin ang lambak, nakita ni Alvin ang isang figure na sumisilip mula sa lambak. Tila napansin din ng figure ang presensya ni Alvin. Ang figure ay pagmamayari ng isang matangkad at maskuladong lalaki. Wala siyang pangitaas kaya't ang kanyang mga kalamnan at hugis-hugis na katawan ay nakalantad sa lahat. Bukod pa rito, sa kabila ng kanyang laki, ang kanyang bilis ay medyo mabilis din. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya si Alvin na lumilipad patungo sa kanya. Habang papalapit si Alvin, nakita niya ang simbolo ng pagkakakilanlan na nakasabit sa baywang ni Alvin. Isang disipulo ng Profound Nether Mansion. Maya-maya pa, kumunot ang kilay ng lalaki. Isang outer disciple. Nandito ba siya para tingnan ang Middle Realm? Paano siya nakarating ng ganito kalayo? Base sa kanyang kaalaman, ang base ng Profound Nether Mansion ay medyo malayo mula rito. Gaano man kabilis ang isang 10 Directions Celestial Duke, aabutin pa rin siya ng isang araw at gabi para makarating sa lugar na ito. Base sa kanyang mga kalkulasyon, aabutin ng ilang araw ang outer disciple na ito para makarating sa lugar na ito. Paano nakaligtas ang outer disciple na ito pagkatapos ng maraming araw na paglalakbay? Napakaswerte ba niya na wala siyang nakasalubong? Martial Battle Mansion. Nakita rin ni Alvin ang pagkakakilanlan ng maskuladong lalaki nang sa wakas ay huminto ito. Base sa pagkakakilanlan ng lalaki, isa siyang inner disciple ng Martial Battle Mansion at ang pangalan niya ay Derek. Derek. Binasa ni Alvin ang mga pangalang nakita niya sa scoreboard, ngunit hindi niya matindaan na nakita niya ang pangalang ito. Nangangahulugan ito na wala si Derek sa scoreboard. Natural lang, alam niyang hindi naman ibig sabihin nito na mahina si Derek. Maaaring huli nang nakapasok si Derek sa Middle Realm at hindi nakapag-ipon ng sapat na puntos para makapasok sa scoreboard. Sa huli, tumingin siya kay Derek at nagtanong, iyan ba ang base ng Martial Battle Mansion sa likuran mo? Tama.
Tumango si Derek habang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Diretsong tanong niya, bata, para sa isang disipulo ng outer court na umabot sa puntong ito, napakaswerte mo talaga. Gayunpaman, malapit nang matapos ang iyong swerte. Gusto mo bang sumuko at basagin ang iyong accumulative point jade o gusto mo bang bugbugin kita ng husto bago mo basagin ang iyong accumulative point jade? Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, bihirang magpatayan ang mga tao maliban na lang kung mayroon silang matinding sama ng loob tulad ng Profound Nether Mansion at Azure Green Mansion. Natural lang, may ilang mga taong uhaw sa dugo na walang pinipiling pumapatay. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay medyo kakaunti at malayo sa pagitan. Si Derek ay hindi isa sa mga lalaking uhaw sa dugo. Sige, bugbugin mo ako ng todo. Kumislap ang mga mata ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natulala si Derek. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni Alvin ang huling opsyon. Mahina niyang tanong, Binibini, hindi mo pa ba ako naririnig? Hindi pa. Nagkibit balikat si Alvin. Namula ang mukha ni Derek. Isa siyang regular na kasama sa top 50. Halos lahat ng nakapansin sa mga scoreboard ay kilala siya. Dahil kagagaling lang niya sa kanyang closed-door cultivation ngayon, nahuli siya sa pagpasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi niya inaasahan na ang unang taong nakilala niya ngayon ay isang hanggal na binata na malinaw na hindi nakapansin sa mga scoreboard. Kalimutan mo na. Bakit ako mag-aalangan tungkol sa bagay na ito? Isa lamang siyang disipulo ng outer court ng Profound Nether Mansion. Hindi naman nakakapagtaka na ang isang disipulo ng outer court ay hindi nagbibigay ng anumang pansin sa mga ranggo ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Dahil sa kaisipang ito, hindi na siya nag-aksaya ng oras at sumulong patungo kay Alvin. Boom! Isang malakas na tunog ng tambol ang maririnig sa hangin sa bawat hakbang ni Derek. Kasabay nito, isang liwanag ng mastasa ang lumitaw sa kanyang katawan. Habang papalapit siya kay Alvin, tila ang liwanag ay naging mga bato. Ang mga bato ay nagpoprotekta sa kanya na parang baluti. Sa sandaling lumitaw ang baluti na bato, ang aura ni Derek ay naging kakilakilabot. Maging si Alvin ay nakaramdam ng bahagyang presyon mula sa aura. Rock Style DPT. Base sa liwanag ng mastasa, masasabi ni Alvin na ito ang Rock Style DPT mula sa batas ng lupa. Kung tutuusin, ang batas ng lupa ang unang batas na naunawaan ni Alvin. Bagamat hindi niya naunawaan ang Rock Style DPT, nabasa niya ang tungkol sa batas ng lupa. Katulad ng Metal Style DPT at Fire Style DPT, ang Rock Style DPT ay lubos na magpapalakas ng lakas at depensa ng isang tao. Swoosh! Swoosh! Nang malapit na si Derek kay Alvin, iniabot ni Derek ang kanyang kamay, at ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng Earth Elemental Profundity ay sumulpot, na parang mga sinag ng liwanag. Ang mga sinag ng liwanag ay kalaunan ay naging mga haliging bato na nagpakulong kay Alvin. Sa isang iglap, naramdaman ni Alvin ang isang malaking presyon na pumipilit sa kanya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata nang lumitaw ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Kalaliman ng gravitational space. 3,135. Medyo pamilyar si Alvin sa gravitational space profundity, kaya alam din niya ang mga kahinaan nito. Distortion profundity. Dahil sa tumitinding presyon at patuloy na lumiliit na hola sa paligid niya, naniningkit si Alvin habang ginagamit ang kanyang celestial origin energy sa pamamagitan ng kanyang 79 na heavenly veins. Nang ang kanyang celestial origin ay mapalakas ng space elemental profundity matapos itong lumabas sa kanyang katawan, mabilis niyang ginamit ang distortion profundity. Dahil sa kanyang 79 na heavenly veins, ang kanyang bilis kapag ginagamit ang kanyang celestial origin energy ay napakabilis. Hindi siya maaasahan ng mga ordinaryong cultivator na maihahambing sa kanya. Swoosh! 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 Ang espasyo sa paligid ni Alvin ay nagsimulang mag-alon at mag-iba sa isang iglap. Ang matinding pressure na bumabalot sa kanya kanina ay biglang naglaho ng walang bakas ngayong pinawalang bisa na ng distortion profundity ang epekto ng gravitational space profundity. Gamit ang distortion profundity, hindi siya tinatabla ng karamihan sa mga energy attack. Nang lumiit ang hola hanggang sa ang apat na gilid ay 7 o 8 metro na lamang ang layo kay Alvin, mabilis niyang ginamit ang territory profundity.
Ang kombinasyon ng territory profundity at distortion profundity ay nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa Hola, na malinaw na sinusubukang sirain ang Hola. Isa siyang 10-direction celestial duke. Hindi ba't ang dalawang kalaliman na ito, ang distortion profundity at ang territory profundity, ay mula sa batas ng kalawakan? Mas malakas si Derek kaysa kay George, ang taong pinatay ni Alvin. Sa makatuwid, mas mapanuri siya kumpara kay George. Batay sa celestial origin energy ni Alvin, mabilis niyang natuklasan ang cultivation base ni Alvin. Bukod doon, madali para sa kanya na matukoy ang dalawang kalaliman na itinapon ni Alvin. Dahil sa mga revelasyon na ito, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Shake profundity. Isang enerhiya ng mas taasa ang tumaas at binalot ang Hola ng gravitational space profundity, na naging sanhi ng pagyanig nito. Ang epekto nito ay medyo katulad ng batas ng distortion profundity ng kalawakan. Sa kasamaang palad, huli na ang paggamit ni Derek ng shake profundity. Bago pa man magkabisa ang buong kapangyarihan ng shake profundity, ito ay napigilan na ng territory profundity at distortion profundity ni Alvin. Bumuhos. 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 Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang Holang nilikha ng gravitational space profundity ni Derek ay naging alikabok sa isang kisap mata lamang. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo, tila nagtagpo ang mga alikabok bago muling bumuo ng isang Hola. Tulad ng dati, patuloy na lumiliit ang Hola. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang makita ito. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya, ang lalim ng paggaling. Nakakatuwa naman. Tunay nga, nagawa ni Derek na muling buuin ang kanyang Hola sa pamamagitan ng paggamit ng batas ng recovery profundity ng mundo. Ang recovery profundity ay nagbigay daan sa gumagamit nito na mapunan muli ang celestial origin energy na naboost gamit ang earth elemental profundity at ibalik ang anumang istrukturang nilikha gamit ang batas ng mundo. Sa makatuwid, naging madali para kay Derek na gamitin ang recovery profundity upang muling buuin ang Hola na ipinakita ng gravitational space profundity. Dahil dito, si Derek, ang panloob na disipulo ng Marshall Battle Mansion, ay nakapaghagis na ng 5 lalim mula sa batas ng mundo sa ngayon, ang Earth Elemental Profundity, ang Rock Style Profundity, ang Gravitational Space Profundity, ang Shake Profundity, at ang Recovery Profundity. Ako, si Derek, ay minamaliit ka. Hindi ko inaasahan na ang isang disipulo ng Outer Court ay magkakaroon ng ganito kalaking lakas. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas at masiglang boses ni Derek. Gayunpaman, kung ito na ang lawak ng iyong lakas, ipinapayo ko sa iyo na durugan ang iyong accumulative point jade. Pagkasabi ni Derek, mas bumilis pa ang pagliit ng Hola. Sa sandaling ito, halos naabot na rin ng shake profundity ang buong lakas nito. Lumakas din ang resistensya nito laban sa distortion profundity at territory profundity ni Alvin. Kung tutuusin, tulad ng kung paano pinalakas ng territory profundity ang distortion profundity ni Alvin, pinalakas din ng gravitational space profundity at ng rock style profundity ang shake profundity ni Derek. Kalaliman ng teleportasyon. Biglang nawala si Alvin sa ere sa isang kisap mata. Nanliit ang mga mata ni Derek nang makita ito. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Alvin sa likod ni Derek. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata bago lumabas ang enerhiya at binalot si Derek, ikinulong si Derek. Inilapat niya ang batas ng restraining dipiti ng kalawakan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras bago pa man siya naghagis ng 2 pang lalim mula sa batas ng kalawakan. Kalaliman ng teritoryo. Pagbaluktot ng kalaliman. Kasabay nito, isang kakilakilabot at tila walang kapantay na enerhiya ang dumaloy patungo kay Derek. Tila kayang-kaya nitong sirain ang lahat ng nasa daanan nito. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya halos walang oras si Derek para ay proseso ang lahat. Habang pinipigilan siya ng restraining profundity, isang patong ng kristal ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang rock armor. Inihagis niya ang crystal barrier profundity. Ito ang pangunahing depensibong lalim mula sa batas ng lupa. Sa kritikal na sandali, inihagis niya ang ika-6 na lalim mula sa batas ng lupa.
Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan si George, ang inner disciple mula sa Asher Green Mansion. Bumuhos. 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 Nangangalo ng enerhiya ni Alvin ay dumaloy kay Derek, nabasag nito ang patong ng kristal na nakabalot sa kanyang baluti na bato. Gayunpaman, ang natitirang puwersa mula sa enerhiya ay nag-iwan lamang ng mga bitek sa baluti ni Derek. Dumura si Derek ng dugo bago siya mabilis na nakabawi ng kahinahunan. Isang malakas na enerhiya ang muling lumabas sa kanyang katawan. Ito ang gravitational space profundity. Kasama ng shake profundity, ang espasyong pumipigil na nilikha ni Alvin ay nagsimulang lumindol. Sa sandaling ito, nagbanggaan ang enerhiya ng dalawang kalaban. Recovery profundity. Matapos gamitin ni Derek ang recovery profundity, hindi lamang muling lumitaw ang patong ng kristal at nawala ang mga bitek sa baluti, kundi lumakas din ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng earth elemental profundity. Sa sumunod na sandali, si Alvin ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Ang Space Elemental DPT, ang Distortion DPT, ang Territory DPT, ang Restraining DPT, at ang Teleportation DPT. Kailan pa nagkaroon ng 10 Direction Celestial Duke na katulad mo ang Profound Nether Mansion? Bagamat naungusan na ni Derek ang kanyang kapangyarihan, nanatili pa ring malungkot ang kanyang ekspresyon. Nakapagtataka siya na ngayon lang siya nakarinig ng ganoong tao mula sa Profound Nether Mansion. Para sa isang taong may lakas at mga nagawa tulad ni Alvin, dapat ay sikat na sikat siya. Tutal, naunawaan ni Alvin ang isa sa 4 na kataas-taasang batas, ang batas ng kalawakan. Kilalang mahirap intindihin ang 4 na kataas-taasang batas. Halimbawa, ang pag-unawa sa 5 kalaliman mula sa batas ng kalawakan ay kasing hirap ng pag-unawa sa 7 o 8 kalaliman mula sa isang ordinaryong batas. Sa sandaling ito, binaliwala ni Derek ang kanyang balak na durugan si Alvin sa kanyang accumulative point jade. Matapos matuklasan na naunawaan na ni Alvin ang batas ng teleportation profundity ng kalawakan, alam niyang imposibleng mahuli niya si Alvin. Hanggat ang kalaban ni Alvin ay hindi isang taong nakaunawa sa batas ng gale profundity ng hangin o iba pang movement profundities sa mas mataas na antas, makakataka si Alvin mula sa karamihan ng mga tao. Swoosh! 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 Mataimtim na nakatitig si Derek kay Alvin nang may ilang figure ang lumipad palabas mula sa base ng Marshall Battle Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Senior Derek. Sino yan? Kapantay niya si Senior Derek. Nililin lang ba ako ng mga mata ko? Siya ay isa siyang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion. Ano posible na ang isang disipulo ng Outer Court ay kayang tumayo sa pantay na lupa kasama si Senior Derek? Ang mga disipulong ito mula sa Marshall Battle Mansion ay naakit dito dahil sa malaking kaguluhan mula sa laban nina Alvin at Derek. Bagamat nakapagpalitan na ng ilang suntok sina Alvin at Derek, ang katotohanan ay maikling panahon pa lamang ang lumipas. Isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang sabihin niya, hindi ko inaasahan na naunawaan mo rin ang 6 na lalim mula sa batas ng mundo. Hindi pinansin ni Alvin ang mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion habang siya ay malalim na nag-iisip. Ang lakas ni Derek ay maihahambing kay George. Sa katunayan, kung pareho silang maglalaban, malamang na matatalo si George kay Derek. Gayunpaman, kung susubukan ni George na tumakas, maaaring hindi mahabol ni Derek dahil ang bilis ay hindi batas ng galing sa mundo. Sabi niya, naunawaan na ni Senior Derek ang 6 na lalim mula sa batas ng mundo. Huwag mong sabihin kinailangan gamitin ni Senior Feng ang lahat ng 6 na lalim mula sa batas ng mundo na naunawaan niya para harapin ang taong ito. Maaaring hindi ganoon. Huwag mong kalimutan na si Senior Derek ay medyo sikat sa mga pumapasok sa gitnang kaharian. Maaaring narinig na ng taong ito ang tungkol sa pag-unawa ni Senior Derek sa 6 na lalim mula sa batas ng mundo. Nang marinig ang mga salitang ito, isang mapagmasid na disipulo mula sa Marshall Battle Mansion ang napangisi bago sinabing, hindi ba masasabi ng sinuman sa inyo na si Senior Derek ay nakapaghagis ng 6 na lalim mula sa batas ng mundo?
Sa sandaling ito, sinabi ni Derek sa mahinang boses, bakit hindi ka nalang umalis dahil naunawaan mo na ang batas ng kalawakan na teleportation profundity. Imposibleng maabutin pa rin kita. Nang marinig ang mga salita ni Derek, natigilan ang mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion. Lalim ng teleportasyon. Hindi lamang pinilit ng disipulong ito sa outer court mula sa Profound Nether Mansion si Derek na gumamit ng 6 na lalim mula sa batas ng mundo, kundi naunawaan din niya ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan. 3,136. Hindi mo ako mahuhuli, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi kita mahuhuli. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Derek. Pagkatapos, ang space energy sa mga hangganang nilikha ng territory profundity ay nagsimulang sumulpot at magngingit-ngit na parang ito ay isang pasimula ng isang bagay na mas malaki. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang bitek sa kawalan ang lumitaw sa harap ni Alvin. Nang makita ito, ang mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion ay napanganga sa gulat. Iyan. Iyan ba ay isang luhang pangkalawakan? Sus Mariosep. Nagawa niyang punatin ang kawalan. Napakalakas niya. Hindi yan. Hindi niya pinunit ang kawalan gamit ang kanyang lakas. Galing ito sa batas ng kalawakan na cross-dimensional space profundity. Sa loob lamang ng isang iglap, isang kulay abong sinag ng espada ang sumilay mula sa espasyong punit. Ang aura nito ay napakalakas na natabunan nito ang lahat ng nasa paligid nito. Nang lumitaw ito, ang lalim ng batas ng kalawakan ay nagpalakas sa lakas nito, dahilan para ito ay sumikat ng husto. Dahil dito, ang aura nito ay lalong naging nakakatakot habang ito ay tumatagos sa kalangitan. Bagamat hindi sila ang inatake, hindi napigilan ng mga disipulo mula sa Marshall Mansion Battle ang panginginig nang makita nila ang pag-atake. Napakalakas nito. Nakakatakot. Kaya ito ba ang cross-dimensional/profundity ng batas ng kalawakan? Ito ang pangunahing opensibong lalim mula sa batas ng kalawakan, tama ba? Dahil nararamdaman ng mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion ang nakakatakot na kapangyarihan ng cross-dimensional/profundity, natural na mas naramdaman ni Derek, na siyang target ng atake, ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa cross-dimensional/profundity. Mabilis niyang ginamit ang batas ng rock-style profundity ng mundo, crystal barrier profundity, at iba pang mga lalim sa pagtatangkang pigilan ang ataking bumabaril patungo sa kanya. Gayunpaman, hindi humupa ang pakiramdam ng panganib na bumabangon sa kanyang puso. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, gumamit siya ng isa pang lalim mula sa batas ng mundo na halos hindi niya maintindihan. Depensa ng kalaliman. Maraming mustard rune ang lumitaw sa paligid ni Derek sa isang iglap. Gayunpaman, mahina ang mga rune at malabo ang kanilang mga ilaw. Hindi ito mukhang isang malaking depensa. Patuloy na nanunood ang mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion ng may pidyaw na hininga. Nakikita nilang hindi nagpipigil si Derek. Kinailangan pang gamitin ni Senior Brother Derek ang batas ng Defense DPT ng mundo na halos hindi niya maintindihan. Bang! Dahil sa kakilakilabot na cross-dimensional/profundity, ginamit ni Derek ang lahat ng kanyang mga lalim. Pinagsama pa niya ang lakas ng shake profundity at gravitational space profundity upang bumuo ng isang kalasag sa harap niya upang pigilan ang atake mula sa cross-dimensional/profundity. Kasabay nito, sinubukan niyang umatake gamit ang kanyang mga depensa. Patuloy na lumabas ang celestial origin energy mula sa kanyang katawan upang mapanatili ang kanyang mga depensa at pag-atake. Sa sandaling ito, tila ba siya ay nakulong. Kaya nagsimula na siyang maunawaan ang ikapitong lalim mula sa batas ng mundo, ang defense profundity. Bukod sa mahinang ngiti sa kanyang mukha, nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Alvin. Kung naunawaan na niya ang defense profundity hanggang sa rudimentary stage, maaaring mapigilan niya ang aking cross-dimensional slash sa pamamagitan ng pagpapalakas nito gamit ang kanyang iba pang mga lalim. Sa kasamaang palad, ang isang halos hindi nauunawa ang lalim ay hindi sapat upang pigilan ako. Buzz! Para bang pinatutunayan niyang tama si Alvin, ang atake ay lumipad sa ere, madaling sinira ang atake ni Derek bago ito nagpatuloy sa pagpapaputok patungo kay Derek.
Habang naglalakbay ito, tila nauubos ang lakas nito. Gayunpaman, mabilis itong napunan muli ng celestial origin energy ni Alvin. Gamit ang kanyang 79 na heavenly veins, madali para sa kanya na mapanatili ang enerhiya ng atake. Walang duda na ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapagpunan muli ng enerhiya ng kanilang mga atake ng ganito kabilis. Swoosh! 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 Ang atake mula sa cross-dimensional slash ay nagpatuloy sa mapaminsalang landas nito patungo kay Derek habang ang nakakatakot na sigaw ng espada ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Bagamat itinayo niya ang kanyang mga depensa gamit ang lahat ng kanyang lakas, hindi siya sigurado kung magtatagal ang kanyang mga depensa. Ang cross-dimensional slash profundity ay napakalakas, kung tutuusin. Tunay ngang karapat-dapat itong maging isa sa 4 na kataas-taasang batas. Ang isang taong nakaunawa sa 6 na kalaliman mula sa batas ng kalawakan ay maaaring matalo siya kahit na naunawaan niya ang 6 na kalaliman mula sa batas ng lupa at nasa proseso ng pag-unawa sa 7 kalaliman. Bukod dito, hindi siya nagpigil at umatake at nagdepensa gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ito ay isang patas na laban. Dapat tandaan na sa mga tuntunin ng depensa, ang batas ng lupa ay nakahihigit sa batas ng kalawakan kahit na ang batas ng kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na ang cross-dimensional slash profundity ay makakalusot sa kanyang mga depensa, masasaktan o kahit na mapatay siya. Habang papalapit ang atake, tumitindi ang kanyang damdamin. Nanlamig siya habang walang magawa niyang pinapanood. Hindi. Dahil sa sitwasyong nanganganib ang buhay o kamatayan, hindi na makapanatiling kalmado si Derek. Ang kanyang aura ay biglang nagbago dahil sa kanyang emosyon. Gayunpaman, bigla na lang, pakiramdam niya ay binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Para siyang naliwanagan. Ang mga bagay hindi niya maintindihan tungkol sa batas ng depensa ng mundo noon ay biglang lumino na parang nabigyan siya ng mga sagot. Swoosh! 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 Nang malapit nang tumama ang atake mula sa cross-dimensional slash profundity sa kalasag at sa mga mustard rune sa paligid ni Derek, biglang lumiwanag ang mga madilim na rune at nagmukhang mas matibay. Ang mga rune na tila wala ng pag-asa upang pigilan ang atake ni Alvin kanina lamang ay matagumpay na nalabanan ang atake. Sa ilalim ng matinding pressure ng aking atake, nagawa niyang malampasan at maunawaan ang batas ng depensa ng mundo. Hindi napigilan ni Alvin ang magulat nang mapagtanto niya ang nangyari. Bueno, hindi mahalaga kung naunawaan mo na ang batas ng defense profundity ng mundo. Dahil wala ang defense profundity sa iyong katawan, madali kong maiiwasan ang defense profundity sa pamamagitan ng pagpapadala ng atake sa likod nito. Sa kaisipang ito, ang atake mula sa cross-dimensional slash profundity na nasa katunggali ng defense profundity ay biglang naglaho. Pagkatapos, muling lumitaw ang atake sa likod ni Derek at nagpatuloy sa pagbaril patungo kay Derek. Dahil dito, nawalan ng silbi ang defense profundity. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Derek nang makita ito. Bahid ng desperasyon ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Wala na siyang oras para igalaw ang kanyang defense profundity ngayon. Paano ito nangyari? Sa sandaling ito, ang atake mula sa cross-dimensional slash profundity ay tumama sa rock armor ni Derek. Ilang sandali itong dump-in sa patong ng kristal at rock armor bago ito hinati na parang tofu. Gayunpaman, tila nagawa na ng batas ng crystal barrier profundity ng mundo ang trabaho nito. Naubos ng panandali ang resistensya nito ang kahit kalahati ng kapangyarihan ng atake. Kung tutuusin, ang crystal barrier profundity ay pinalakas ng rock-style profundity. Bagamat hindi isang depensibong profundity ang rock-style profundity, maaari nitong palakasin ang mga depensa ni Derek. Gayunpaman, namutla ng husto ang mukha ni Derek nang makita ang ataking malapit nang tumama sa kanya matapos niyang hiwain ang patong ng kristal at ang kanyang baluti na bato. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, alam niyang wala siyang kapangyarihang baguhin ang takbo ng labanan. Hindi ko inaasahan na mamamatay ako sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Maya-maya, nalito si Derek. Ang inaasahan niyang kamatayan ay hindi dumating para sa kanya.
Bagamat nakakaramdam siya ng nagyayelong aura at nagbabagang sakit sa kanyang dibdib, natuklasan niyang nawala na ang atake mula sa cross-dimensional/profundity. Beats! Isang malakas na sigaw ng espada ang umalingaw sa hangin bago tuluyang nawala ang atake. Dahil dito, natanto ni Derek. Tila nagpakita ng awa ang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion. Humarap siya kay Alvin at sinabing, "Salamat sa pagpapakita ng awa." Ang mga hindi pa nakaranas ng malapit na kamatayan ay hindi kailanman maiintindihan ang nararamdaman ni Derek sa sandaling ito. Nasa untod na ang isang paa niya at inaasahan na niyang mamamatay nang bigla niyang matuklasan na siya ay ligtas na. Mahirap sabihin ang nararamdamang iyon sa mga salita. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, "Kahit na inakala mong magtatagumpay ka, wala ka pa ring balak na patayin ako. Kaya, wala nang dahilan para patayin kita. Ibibigay mo na ba ang mga puntos mo ngayon?" Madali sana para kay Alvin na patayin si Derek kanina gamit ang lalim ng batas ng kalawakan na kanyang naunawaan. Gayunpaman, alam niyang walang balak si Derek na patayin siya. Natural lamang na hindi niya ipagkait ang buhay ni Derek. Kung si Derek ay naging mabangis at may balak na patayin siya, hindi siya magpapakita ng awa. Siyempre naman. Mabilis na inilabas ni Derek, na basang-basa ng malamig na pawis ang likod, ang kanyang accumulative point jade. Kasabay nito, natutuwa siya na hindi siya isang taong basta-basta pumapatay. Kung hindi, mamamatay na sana siya. Bago niya durugin ang kanyang accumulative point jade, tumingin siya kay Alvin at same time na sinabi, "Kahit ano pa man, may utang na loob ako sa iyo. Kung may pagkakataon pa sa hinaharap, tiyak na babayaran ko ang pabor na ito." Habang pinapadala si Derek ng transporting formation gamit ang kanyang accumulative point jade, ang mga puntos sa accumulative point jade ni Alvin ay nadagdagan ng isa. Dahil dito, mayroon na siyang 20 puntos. Kakapasok lang niya sa gitnang kaharian. Nawala ng malay si Alvin nang makita ang isang puntos na nakuha niya mula sa pagkatalo kay Derek. Alam niyang kakapasok lang ni Derek sa gitnang kaharian dahil kahit si George na mas mahina kay Derek ay nagbigay sa kanya ng 13 puntos. Umiling siya. Wala siyang magagawa tungkol dito. Walang pumilit sa kanya na labanan si Derek sa sandaling makapasok si Derek sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Biglang tumaas ang kilay ni Alvin na parang may naramdaman siyang kakaiba. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, naglaho si Alvin sa ere bago ito lumitaw mahigit 100 metro ang layo, na humaharang sa daanan ng iba pang mga disipulo mula sa Martial Battle Mansion na pabalik na sa kanilang base. "Dahil nandito na kayong lahat, bakit kayo nagmamadaling bumalik?" Tanong ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa grupo ng mga disipulo mula sa Martial Battle Mansion. Ang kanyang ngiti ay parang simoy ng hangin ng tagsibol, ngunit sa mga mata ng mga disipulo mula sa Martial Battle Mansion, ito ay parang ngiti ng Diablo, na nagpapadala ng kilabot sa kanilang mga gulugod. 3,137. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, bawat Grade 6 Celestial Mansion ay may kanya-kanyang base. Ang identity token at accumulative point jade na dala ng isang tao ay magbibigay lamang ng isang pasukan sa kaukulang base. Walang paraan para makapasok ang mga tagalabas sa base ng ibang mansyon. Kung susubukan ng isang tao na pumasok ng may puwersa, magti-trigger ito ng depensibong formation ng base na itinayo ng Celestial Lord ng mansyon. Hindi na kailangang sabihin, hindi ito isang formation na kayang lampasan ng 10 Direction Celestial Docks. Kung ang grupong ito ng mga disipulo mula sa Martial Battle Mansion ay mananatili sa kanilang base, imposibleng maabutin sila ni Alvin kahit gaano pa siya kalakas. Sayang, umalis sila sa base kanina para panoorin ang laban nina Alvin at Derek. Pabalik na sila sa base matapos matalo si Derek ni Alvin. Sino ang mag-aakala na haharangen sila ni Alvin sa sandaling lumingon sila? Sa laban kanina, nasaksihan nila ang lakas ni Alvin. Kahit si Derek na nakaunawa na ng 6 na lalim mula sa batas ng mundo ay walang kapantay kay Alvin. Higit sa lahat, kahit na naunawaan na ni Derek ang ika-7 lalim sa mahalagang sandali, hindi pa rin kapantay ni Derek si Alvin. Nagulat sila nang masaksihan nila ito kanina.
Tutal, wala ni isa sa kanila ang kapantay ni Derek kung saan 6 na lalim lamang ang naunawaan ni Derek mula sa batas ng mundo, lalo na ngayong 7 lalim na ang naunawaan niya mula sa batas ng mundo. Paano nila balak kalabanin si Alvin na malinaw na mas malakas kaysa kay Derek? Alam ng isang disipulo ng Marshall Battle Mansion na hindi niya malalampasan si Alvin kaya madali siyang sumuko. Bago niya durugin ang kanyang accumulative point Jade, hindi niya napigil ang magtanong, Alvin, handa akong isuko ang aking mga puntos. Kung ayos lang, maaari ko bang itanong kung isa ka lang ba talagang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion? Sabay-sabay na tumingin kay Alvin ang ibang mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion na may kuryosidad sa kanyang sagot. Oo. Tumanggaw si Alvin. Nang matanggap ang kumpirmasyon ni Alvin, hindi napigilan ng ilan sa mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion ang pagmumura ng malakas. Bulag ba ang lahat ng tao sa Profound Nether Mansion? Paano nila magagawang disipulo ng Outer Court ang isang taong katulad mo? Alvin, bakit hindi ka umalis sa Profound Nether Mansion at sumama sa aming Marshall Battle Mansion? Ang aking ama ang Vice Mansion Master ng Marshall Battle Mansion kaya hihilingin ko sa kanya na payagan kang makapasok sa Marshall Battle Mansion. Bukod dito, maipapangako ko sa iyo na kapag sumali ka sa aming mansyon, ikaw ay magiging isang pangunahing disipulo ng aming mansyon. Malinaw na sinusubukan ng disipulong ito na agawin si Alvin mula sa Profound Nether Mansion. Nang marinig ang mga salitang ito, tumingin ang ibang mga disipulo kay Alvin nang may nagniningning na mga mata, halatang inaabangan ang kanyang sagot. Tutal, kung sasali si Alvin sa Marshall Battle Mansion, magkakaroon sila ng isa pang nangungunang kalaban sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bukod doon, magkakaroon din sila ng karapatang magyabang kaysa sa mga disipulo mula sa iba pang mga Grade 6 Celestial Mansion. Kakapasok ko lang sa Profound Nether Mansion ilang araw na ang nakalipas, sabi ni Alvin habang nagkibit-balikat, salamat sa alok mo, pero hindi ako aalis sa Profound Nether Mansion. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ilan sa kanila ay gustong hikayatin si Alvin. Gayunpaman, binaliwala nila ang ideyang iyon sa huli dahil nakita nila ang determinasyon sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kahit na patuloy pa nila siyang hikayatin, alam nilang mawawalan lamang ito ng saysay. Bago durugin ang accumulative point Jade sa kanyang kamay, ang anak ng Vice Mansion Master ng Marshall Battle Mansion ay bumulong ng may pag-aalala, ang Profound Nether Mansion ay talagang maswerte. Dahil dito, muling tumaas ang mga puntos sa accumulative point Jade ni Alvin. 29 na puntos. Nagulat si Alvin sa mga puntos na nakuha niya. Hindi niya inaasahan na ang disipulong ito ng Marshall Battle Mansion ay nakaipon ng 9 na puntos. Kung tutuusin, hindi madaling makakuha ng 9 na puntos para sa karamihan ng mga tao. Sa 9 na puntos, dapat ay nasa scoreboard na siya. Naaalala ko na may 2 tao na may 9 na puntos sa scoreboard. Isa sa kanila ay mula sa Marshall Battle Mansion. Sa palagay ko ay Joey ang pangalan niya. Naalala ni Alvin ang pangalan ng disipulo mula sa Marshall Battle Mansion na may 9 na puntos. Bago siya pumasok sa Middle Realm, si Joey ay nasa ika-78 pwesto sa scoreboard, nangunguna sa isa pang tao na may 9 na puntos. Nangangahulugan ito na si Joey ay nakakuha ng 9 na puntos bago ang isa pa. Nang makabawi siya ng katinoan, natuklasan niyang nakatingin sa kanya ang mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion nang may mapait na ngiti sa kanilang mga labi. Kahit na nalilito si Alvin, walang nagtangkang tumakas. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na mag-agaw ng atensyon. Batay sa sitwasyon, kung hindi sila makakatakas, kahit papaano, kailangan nilang isuko ang kanilang mga puntos. Hindi ito gaanong mahalaga sa kanila dahil karamihan sa kanila ay nasa ika-100 pwesto. Nangangahulugan ito na hindi sila gagantimpalaan ng Marshall Battle Mansion. Lahat ng Celestial Mansion sa ika-6 na baitang ay gagantimpalaan ang mga disipulo ng magagandang ranggo kahit na hindi ito opisyal na bagay. Kahit ang mga nasa ika-20 pwesto ay gagantimpalaan. Natural lamang, ang mga nasa top 20 ay gagantimpalaan ng malaki at bibigyan ng espesyal na pagtrato. Alam ng mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion na kung susubukan nilang tumakas, malamang na mabibigo sila.
Sa oras na iyon, magagalit sila sa taong nasa harap nila. Sino ang nakakaalam kung papatayin o sasaktan niya sila? Alang-alang sa kanilang buhay, natural lang na hindi sila kumilos ng padalos-dalos. Kaya naman, hindi sila lumaban habang dinudurog nila ang kanilang mga accumulative point jade ng paisa-isa. Dahil dito, mabilis na tumaas ang puntos ni Alvin sa 41 puntos. Kasabay nito, ang grupo ng mga disipulo ng Martial Battle Mansion ay nawala sa harap ni Alvin matapos silang ilipat palabas ng gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Base sa natatandaan ko, ang 41 puntos ay dapat maglalagay sa akin sa ika-45 na pwesto. Naalala ni Alvin na ang taong nasa ika-44 na pwesto ay may 50 puntos habang ang dating nasa ika-45 na pwesto ay may 36 na puntos. Dahil sa 41 puntos, natural lang na siya ang pumalit sa taong may 36 na puntos. Mas malaki ang agwat ng puntos kung mas mataas ang ranggo ng isa sa scoreboard ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Halimbawa, nang si Alvin ay may 6 na puntos, siya ay nasa ika-73 pwesto. Nang siya ay may 19 na puntos, siya ay nasa ika-52 pwesto. Ngayon na mayroon siyang 41 puntos, siya ay nasa ika-45 pwesto na lamang. Dumb-oble ang kanyang puntos, ngunit ilang pwesto lang ang kanyang itinaas sa scoreboard. Bago pumasok, nagulat si Alvin nang makita ang distribusyon ng mga puntos. Ang ika-50 pwesto ay parang isang linya na naghahati sa isang grupo mula sa isa pa. Ang pagkakaiba sa puntos sa mga nakapasok sa top 50 ay may pagkakaiba ng hindi bababa sa 3 puntos kahit na magkatabi sila sa ranggo. Sa kabilang banda, ang mga nakapasok pagkatapos ng ika-50 pwesto ay hindi gaanong kalaki ang agwat sa kanilang mga puntos. Ang mga nasa top 50 ay dapat na nakaintindi ng 6 na lalim mula sa isang batas at sa proseso ng pag-intindi ng ika-7, kahit papaano. Malamang na maituturing silang pinakamagaling at dapat ay kayang labanan ang karamihan sa mga tao sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, naisip ni Alvin sa sarili. Dati, mahirap para kay Derek na makapasok sa top 50. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi dapat maging masyadong mahirap para sa kanya na makapasok sa top 50 sa susunod na buwan. Bagamat sa tingin niya ay may magandang pagkakataon si Derek na makapasok sa top 50, hindi siya lubos na sigurado. Tutal, naunawaan naman ni Derek ang batas ng mundo. Kahit na naunawaan ni Derek ang 7 lalim mula sa batas ng mundo, ang bilis ang kanyang kakulangan. Nangangahulugan ito na kahit ang mga nakakaintindi lamang ng 2 lalim mula sa batas ng hangin, kung saan ang isa ay ang gale profundity o isa pang movement profundity, ay makakatakas mula kay Derek hanggat hindi sila kikilos ng padalos-dalos. Bueno, maaaring makipagsanib puwersa si Derek sa ibang tao. Hindi kailangang maging malakas ang taong iyon basta't mabilis siya. Sa oras na iyon, mapipigilan ng kanyang kapareha ang iba na makatakas habang umaatake siya. Gamit ito, mas madali para sa kanya na makapasok sa top 50. Sa ari-arian ng Martial Battle Mansion. Katulad ng Grade 6 na Profound Nether Mansion, ang Martial Battle Mansion ay mayroon ding ilang transporting formations na patungo sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Nang lumitaw si Derek sa transportation formation sa isang kaawa-awang kalagayan, natural lamang na nakuha niya ang atensyon ng taong namamahala. Derek, nasaktan ka ba? Nang makita ng mga elder at disipulo ng Martial Battle Mansion ang 1 pulgadang lalim na sugat sa kanyang dibdib, napasigaw sila sa gulat. Naunawaan ni Derek ang batas ng mundo. Kilala siya sa Martial Battle Mansion dahil sa pagkakaroon ng pinakamahusay na depensa sa mga nasa ilalim ng Celestial Kings. Paano sila hindi magugulat nang makita silang nasugatan at natanggal sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Dahil nasugatan siya, malinaw sa kanila na may isang taong nakalusot sa kanyang mga depensa. Derek, sino ang sumire sa depensa mo? Gulat na tanong ng isa sa mga elder ng Martial Battle Mansion, si Alwyn ba ng Green Spirit Mansion o si Luigi ng Hanqing Mansion? Alam niyang wala pang 30 10 Direction Celestial Dock sa iba't ibang Grade 6 Celestial Mansions ang may kakayahang sumire sa depensa ni Derek.
Batay sa mga kamakailang pagbabago sa scoreboard, tanging sina Alwin ng Green Spirit Mansion at Luigi ng Hanching Mansion na may kakayahang sumire sa depensa ni Derek ang nasa middle realm pa rin. Wala sa dalawa. Umiling si Derek. Kasabay nito, tiningnan niya ang scoreboard at nakita ang isang pangalan na tumaas at nakapasok sa top 50. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya, mukhang hindi nakabalik sa base ang isa pa sa tamang oras. Di nagtagal, isa pang figure ang lumitaw sa transportation formation. Ito ang disipulo ng Marshall Battle Mansion na dumurog sa kanyang accumulative point jade matapos gamitin si Derek. Nanlaki ang mga mata ng matanda na nakausap ni Derek kanina sa gulat. Joey, bakit ka rin nandito? Samantala, nawala ang pangalan ni Joey sa scoreboard. 3,138. Si Joey ay anak ng isang Vice Mansion Master ng Marshall Battle Mansion. Bagamat hindi siya kasing lakas ni Derek, isa siyang taong nakaunawa ng 5 lalim mula sa batas ng metal at nasa proseso ng pag-unawa sa ika-6 na lalim. Ang kanyang pinakamataas na ranggo sa scoreboard ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay ika-69 na pwesto. Napakabihirang makapasok sa top 70 ang isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa lamang ng 5 lalim mula sa isang batas. Ito ay maaaring may ugnay sa kanyang pag-unawa rin sa batas ng metal. Kung mauunawaan niya ang batas ng mundo, hindi man lang siya makakarating sa top 80, lalo na ang top 70. Dati, nakita ng lahat ng naroon ang pangalan ni Joey sa ika-78 na pwesto. Alam nila, batay sa kanyang lakas, maaari pa rin siyang umangat sa ranggo. Sa katunayan, marami sa nila ang inaabangan ito. Sino ang mag-aakala na matatanggal siya pagkatapos ni Derek? Bukod dito, pareho silang natanggal ng sunod-sunod. Hindi ko na nga inabala pang labanan ng taong tumalo kay Senior Brother Heng. Sumuko na ako agad. Nagkibit balikat si Joey bilang tugon sa tanong ng matanda. Natahimik ang paligid pagkasabi ni Joey. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagtanong ang elder na nagsalita kanina, ibig mong sabihin ay natalo ka rin ng taong sumire sa depensa ni Derek. Sush! Sush! Pagkatapos magsalita ng matanda, 2 pang figure ang lumitaw matapos silang maalis sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. 2 pang tao ang natanggal. Sa puntong ito, ang ating Marshall Battle Mansion ay mayroon na lamang humigit kumulang 10 katao na natitira sa Middle Realm, tama ba? Sa loob ng wala pang 15 minuto, 4 na tao ang natanggal mula sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bihira ito sa Marshall Battle Mansion. Kayong dalawa ba ay natanggal ng iisang taong nagtanggal kina Derek at Joey? Tiningnan ng elder ng Marshall Battle Mansion ang 2 disipulo ng Marshall Battle Mansion na katatapos lang matanggal ng may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Masyadong maikli ang pagitan sa pagitan ng pagkatanggal ng 4 na disipulong ito kaya alam niyang hindi ito maaaring nagkataon lamang. Oo. Gulat na tiningnan ng mga elder at disipulo ng Marshall Battle Mansion ang 2 disipulo. Tumango ang isa sa kanila at sinabing may mapait na ngiti sa kanyang mukha, may 7 pang natanggal. Maaaring dinala sila sa iba pang transportation formation sa estate dahil hindi sila sumipot dito. Ang buong lugar ay naging tahimik na parang isang sementeryo. Mayroon pa bang 7 disipulo na natanggal din? Sa madaling salita, sa loob ng 15 minuto, 11 disipulo, kabilang sina Derek at Joey, ang natanggal. Higit sa lahat, iisang tao lang ang nagtanggal sa kanila. Dahil dito, nakapasok siya sa top 50, sabi ni Joey na may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa scoreboard. Nang marinig ang mga salita ni Joey, ang grupo ng mga elder at disciples ng Marshall Battle Mansion ay lumingon din upang tingnan ang scoreboard. Hindi nagtagal at natagpuan ng kanilang mga mata ang pangalan sa ika-45 na pwesto. Kanina pa nila binabantayan ang top 50 rankings kaya madali para sa kanila na matuklasan ang bagong pangalan na kalalabas lang. Sabi ng isang disipulo ng Marshall Battle Mansion, mukhang mas maaga ang pangalang ito ng 19 na puntos. Siya ay nasa ika-52 pwesto. Siya ay mula sa Profound Nether Mansion, pero ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Hindi ko pa rin siya naririnig noon. Alvin.
Kailan nagkaroon ng ganitong disipulo ang Profound Nether Mansion? Siya ba ang sikretong trahedya ng Profound Nether Mansion? Nalaman ng karamihan sa mga elder at disipulo na si Alvin ay mula sa Profound Nether Mansion, at siya ang tumalo kay Derek at nagpatalsik kay Joey at sa iba pa. Dahil kaya niyang basagin ang mga depensa ni Derek at talunin si Derek, hindi ba't nangangahulugan ito na madali siyang mapabilang sa top 30? Kayong lahat ba? Siya ba ang nag-alis sa inyong lahat ng mag-isa? Tanong muli ng elder ng Marshall Battle Mansion. Nahirapan siyang paniwalaan ang buong pangyayari. Noong una, inakala niyang si Alvin ng Green Spirit Mansion o si Luigi ng Hanwing Mansion ang natalo si Derek dahil ang dalawa na lang ang natitira sa Middle Realm sa panahong ito na may kakayahang talunin si Derek. Nang itanggi ito ni Derek at sinabing isa ito sa mga taga-Profound Nether Mansion, nagulat siya. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin ni Joey at ng iba pa na sila ay natalo rin ng iisang tao. Hindi nakakagulat na hindi pa natin siya naririnig. Sinabi niya sa akin na kakasali lang niya sa Profound Nether Mansion ilang araw na ang nakalipas. Base sa kanyang identity token, isa lamang siyang Outer Court disciple sa Profound Nether Mansion, sabi ni Joey, pinaghihinalaan kung humingi ng tulong sa kanya ang Profound Nether Mansion. Bukod dito, malamang na mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Matapos durugin ni Joey ang kanyang accumulative point jade, naging matapang siya upang siyasatin si Alvin gamit ang kanyang divine consciousness, na nakagawa ng isang nakakagulat na natuklasan. Si Alvin ay wala pang 100 taong gulang. Anong klaseng tao na wala pang 100 taong gulang ang makakatalo kay Derek na nakaunawa na ng 7 lalim mula sa batas ng mundo? Kung hindi niya sisiyasatin si Alvin gamit ang kanyang divine consciousness, hindi niya ito paniniwalaan kung narinig niya ito mula sa ibang tao. Dahil dito, wala siyang planong sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang nakakagulat na natuklasan. Tutal, ano pa ang saysay ng pagbanggit nito kung alam niyang walang maniniwala sa kanya? Kakapasok lang niya sa Profound Nether Mansion ilang araw na ang nakalipas bilang isang disipulo ng Outer Court. Derek, anong batas ang naunawaan niya? Dahil nagawa niyang labagin ang iyong mga depensa, isa ito sa mga batas sa Opens iba. Bukod dito, dapat ay naunawaan niya ang 7 lalim, hindi ba? Tanong ng elder ng Marshall Battle Mansion na may kuryosidad. Lahat, kasama na si Joey, ay tumingin kay Derek. Bagamat alam ni Joey na naunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan, hindi niya alam kung gaano kalalim ang naunawaan ni Alvin. Bukod pa rito, hindi siya pamilyar sa batas ng kalawakan. Hindi ako sigurado kung ilang lalim ang naunawaan niya, pero gumamit siya ng 7 lalim para talunin ako, sagot ni Derek. Napansin niyang gumamit si Alvin ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan noong kanilang laban. Nang labanan niya si Alvin, ang disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion, napansin niya na gumamit si Alvin ng 6 na uri ng batas ng kalaliman sa kalawakan. Nang pilitin siya ng cross-dimensional/profundity ni Alvin sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay o kamatayan, nagawa niyang maunawaan ang defense profundity. Noong panahong iyon, inakala niyang kaya niyang labanan ang atake ni Alvin. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na gagamitin ni Alvin ang transportation formation upang dalhin ang atake sa ibang lokasyon. Dahil dito, nawalan ng silbi ang kanyang defense profundity. Batid ng matanda ang lakas ni Derek. Kaya naman, mabilis siyang nakapagdesisyon. Gumamit siya ng 7 lalim. Hindi nakakapagtaka na natalo ka. Ang mga nakakaintindi ng mga batas na nakakasakit tulad ng batas ng hangin, batas ng metal, batas ng apoy, batas ng kulog, o batas ng pagkawasak ay madaling makakalusot sa iyong mga depensa lalo na kung mas naunawaan nila ang isang lalim kaysa sa iyo. Bago pa makasagot si Derek, sumingit si Joey, elder yon, nasira ang depensa ni senior brother Derek matapos niyang maunawaan ang defense profundity. Ano? Lubos na ikinagulat ng matanda ang mga sinabi ni Joey. Naunawaan na ni Derek ang defense DPT. Batay sa kanyang nalalaman, 6 na lalim lamang ang naunawaan ni Derek mula sa batas ng mundo at kasalukuyang nasa proseso ng pag-unawa sa defense DPT. Derek. Lumingon ang matanda kay Derek para kumpirmahin. Tama. Tumanggaw si Derek. Sa totoo lang, kailangan ko siyang pasalamatan para dyan.
Noong nag-aaway kami, napunta ako sa sitwasyon na parang buhay o kamatayan. Dahil dyan, nagawa kong maunawaan ang defense profundity. Pagkatapos ko lang maunawaan ang defense profundity sa kanya ginamit ang kanyang ikapitong lalim. Kung hindi, matatalo niya sana ako gamit ang 6 na lalim. Nakaramdam siya ng kilabot nang maalala ang kakilakilabot na atake ni Alvin. 6 na lalim lang ba ang kakailanganin niya para talunin ka kung hindi mo pa nauunawaan ang defense profundity? Kahit na naunawaan mo na ang defense profundity, nagawa ka pa rin niyang talunin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ikapitong lalim. Gulat na sabi ng elder ng Martial Battle Mansion habang humihinga siya ng malalim. Ang iba pang mga elder at disciple ng Martial Battle Mansion na nakakaalam ng lakas ni Derek ay nagulat din. Mataimtim na nagtanong ang isa pang matanda, naunawaan ba niya? Naunawaan ba niya ang isa sa 4 na kataas-taasang batas? Sa kanyang palagay, kahit na may nakaunawa na ng mga batas na nakakasakit tulad ng batas ng hangin, batas ng metal, batas ng apoy, batas ng kulog, o batas ng pagkawasak, mahirap pa ring masira ang mga depensa ni Derek matapos maunawaan ni Derek ang ikapitong lalim. Bukod dito, sa ikapitong lalim, naunawaan ni Derek ang 2 pangunahing lalim ng depensa mula sa batas ng lupa. Bukod dito, ang kalaliman ng estilo ng bato ay magpapalakas sa mga depensa ni Derek. Sa makatuwid, hinulaan niya na naunawaan ng kalaban ni Derek ang isa sa 4 na kataas-taasang batas. 3,139. Hindi na kailangang sabihin pa na ang 4 na kataas-taasang batas ay mahiwaga at makapangyarihan. Hindi lahat ng 4 na batas ay mga batas na nakakasakit, ngunit ang kanilang likas na kahusayan ay madaling makalalabag sa batas ng mga depensa ng mundo. Dahil dito, ang elder ng Martial Battle Mansion ay dumating sa konklusyong iyon. Tama ka, Elder Lantan. Naunawaan na niya ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas, sagot ni Joey. Ang batas ng kalawakan. Pagkatapos magsalita ni Joey, lahat, maliban sa mga kararating lang mula sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ay natigilan. Isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Bukod pa rito, wala pang 1,000 taong gulang ang edad niya. Saan natagpuan ng Profound Nether Mansion ang ganito kalaking talento? Kung alam ninyong lahat na si Alvin ay wala pa sa 100 taong gulang, mas magugulat kayong lahat, naisip ni Joey sa sarili habang tinitingnan ang mga reaksyon ng mga elder at disipulo ng Martial Battle Mansion. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ama. Maaaring pagdudahan siya ng iba kung ihahayag niya ang edad ni Alvin, ngunit ang kanyang ama, natural lang, ay iba. Ang disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion, si Alvin, ay isang 10 Direction Celestial Duke kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Higit sa lahat, naunawaan na niya ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Nagulat ang ama ni Joey, isa sa mga Vice Mansion Masters ng Martial Battle Mansion, nang matanggap ang mensahe ng kanyang anak. Ama, sa tingin mo ba? Posible kayang nagmula siya sa 7 mataas na lalawigan? Tanong ni Joey. Gayunpaman, gulat pa rin ang ama ni Joey sa unang mensahe na hindi niya namalayan na nagpadala na pala sa kanya ang kanyang anak ng isa pang mensahe. Samantala, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa Martial Battle Mansion nang kumalat ang balita tungkol sa 11 tao, kabilang sina Derek at Joey, na natanggal sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Lalong nagulat sila nang malaman nilang may isang taong nakalusot sa depensa ni Derek kahit na matagumpay na naunawaan ni Derek ang ikapitong lalim, ang Defense DPT, mula sa batas ng mundo sa kritikal na sandali. Ngayong naunawaan na ni Senior Derek ang depensa, sa mga kwalipikadong makapasok sa gitnang kaharian, sa tansya ko ay kakaunti lamang ang maaaring makalusot sa kanyang mga depensa. Tama. Malamang na ang mga 10 Direction Celestial Dukes lamang na nakaunawa ng 8 lalim, kahit papaano, ang makakalusot sa depensa ni Derek ngayong matagumpay nang naunawaan ni Senior Derek ang ikapitong lalim mula sa batas ng mundo. Mas nagtataka ako kung talagang humingi ng tulong mula sa labas ang Profound Nether Mansion. Talaga bang kinuha siya ng Profound Nether Mansion para lang mapunta sila sa tuktok ng scoreboard? Sa kasalukuyan, ilang araw na lang ang natitira bago mag-reset ang scoreboard.
Gaano man siya kalakas, malabong makapasok siya sa top 30 maliban na lang kung makakuha siya ng puntos mula kay Alwin ng Green Spirit Mansion o kay Luigi ng Hanching Mansion. Tama. Kung matatalo niya si Luigi at makakuha ng puntos si Luigi, maaabot niya ang top 30. Kung matatalo niya si Alwin, hindi imposibleng makapasok siya sa top 10. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, para pa rin itong paghahanap ng karayom sa dayami para kay Alvin para hanapin sina Alwin at Luigi sa napakaikling panahon. Base sa pag-uusap, halata na inakala ng mga tao mula sa Marshall Battle Mansion na si Alvin ay ang panlabas na katulong na kinukuha ng Profound Nether Mansion. Kung hindi, paano naging posible na ang isang taong napakalakas at may talento ay isa lamang disipulo ng Outer Court? May iba pang mga nasa ika-6 na baitang na Celestial Mansions na kumuha ng mga panlabas na katulong noon. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nanguna sa scoreboard. Sa pinakamataas ng taas, sila ay nasa top 20. Dahil dito, si Alvin, na itinuturing ng marami bilang mga upahang katulong, ay nakakuha ng maraming atensyon sa Marshall Battle Mansion dahil sa kakayahang masira ang mga depensa ni Derek, lalo na matapos maunawaan ni Derek ang 7 lalim mula sa batas ng mundo. Marami sa mga karaniwang walang pakialam sa ranggo ng gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay nagsimulang magbigay pansin din sa scoreboard. Mababago ang scoreboard sa loob ng ilang araw. Iniisip ko kung hanggang saan ang kaya ni Alvin. Sa sandaling ito, isang malaking pulutong ang nagtipon sa lugar ng isa sa mga transporting formation sa estate ng Marshall Battle Mansion. Lahat sila ay matamang nakatitig sa pangalang nasa ika-45 pwesto. Tila mas interesante pa ang ika-45 pwesto kaysa sa unang pwesto. Samantala, ang iba pang mga Grade 6 Celestial Mansions na nagbibigay pansin kay Alvin ay nagulat din. Sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Dahil nagulat ang iba pang mga Grade 6 Celestial Mansion sa ipinakita ni Alvin, natural lamang na magulat din ang Celestial Mansion na kinabibilangan ni Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pagpasok ni Alvin sa top 50 ay nagdulot ng matinding ingay sa Profound Nether Mansion. Noong papunta si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, marami ang nag-akala na si Alvin ay isa lamang batang Panginoon mula sa isang kilalang pamilya na gustong bumisita sa gitnang kaharian upang mamasyal. Napagpasyahan nila ito nang matuklasan nilang wala pa pala siyang 100 taong gulang at nang makita nilang personal siyang sinamahan ni Marquez, isang inspector ng Profound Nether Mansion. Tutal, paano magkakaroon ng sapat na lakas ang isang binata na wala pang ang 100 taong gulang para lumahok sa kompetisyon? Nang makapasok si Alvin sa top 100, marami sa kanila ang nagtapos na si Alvin ay nandaya o pinalad. Gayunpaman, matapos kumalat ang balita tungkol sa pagpatay niya kay Gong Sun-jin at tumaas ang kanyang ranggo sa ika-52 na pwesto, kasama ang kumpirmasyon mula sa ilang matatanda na may mga kaibigan sa Asher Green Mansion, wala nang nag-isip na siya ay nandaya o pinalad. Karamihan sa kanila ay masigasig na pinag-uusapan ang pinagmula ni Alvin noong panahong iyon. Nagugong ang 3 lugar ng transporting formation sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Mas malaki pa ang ingay kaysa sa Marshall Battle Mansion. Totoo ito lalo na sa lugar ng transporting formation na ginamit ni Alvin upang maglakbay patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Maraming tao ang humahabol sa Elder na nagbigay ng accumulative point jade kay Alvin para humingi ng kasagutan. Nakatatanda, wala pa bang 100 taong gulang si Alvin? Elder, bakit ba napaka-espesyal ni Alvin? Tao ba talaga siya? Elder, alam mo ba na mangyayari ito kapag ibinigay mo sa kanya ang accumulative point jade? Sa sandaling ito, ang matandang iyon ay parang isang artista sa mundo na napapalibutan ng mga paparazzi. Saan natagpuan ni Inspector Chi ang isang taong katulad ni Alvin? Sa paglipas ng panahon, ang balita mula sa Marshall Battle Mansion ay kumalat sa Profound Nether Mansion dahil maraming Elder mula sa 2 Grade 6 Celestial Mansions ang magkakaibigan. Kaya naman, hindi nagtagal at ang mga espesyal na detalye tulad ng pag-alis ni Alvin sa 11 disipulo mula sa Marshall Battle Mansion sa loob ng 15 minuto ay nakarating sa pandinig ng mga tao mula sa Profound Nether Mansion.
Hindi na kailangang sabihin, ang mga tao mula sa Profound Nether Mansion ay nagulat at humanga sa gawaing ito. Tutal, alam nilang sina Derek at Joey na natanggal ay palaging nasa itaas ng top 100 bawat buwan. Naunawaan ni Alvin ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Gayon din, naunawaan ni Derek ang 7 lalim mula sa batas ng lupa, kabilang ang Crystal Barrier Profundity at ang Defense Profundity. Kahit na noon, nagawa ni Alvin na masira ang kanyang mga depensa. Kung hindi nagpakita ng awa si Alvin, madali sana niyang napatay si Derek. Nabalitaan kong muntik nang mamatay si Derek kahit na matapos niyang maunawaan ang Defense Profundity sa kritikal na sandali. Mga langit. Si Alvin ay isang 10 Direction Celestial Duke at naunawaan na ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot ng 100 taong gulang. Totoo ba ang edad niya? Maraming kapani-paniwalang sanggunian ang nagkumpirma na si Alvin ay wala pang 100 taong gulang. Walang duda na totoo ang kanyang edad. Iniisip ko talaga kung saan natagpuan ni Inspector Chi ang isang taong katulad niya. Kung ako ang tatanungin mo, sa palagay ko ay hindi kayang kumuha ni Inspector Chi ng isang walang kapantay na henyo. Sa aking palagay, si Lord Mansion Master ang siyang nakahanap kay Alvin. Malamang na inatasan ni Lord Mansion Master si Inspector Chi na dalhin si Alvin sa transporting formation patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Aba, may punto ka rin naman. Habang nagpapatuloy ang talakayan, parami ang nakumbinsi na si Alvin ay nirecruit ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion sa halip na si Marquez. Natural lamang, hindi alam ng mga taong ito na ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion ay kasing gulat nila sa kakayahan at pagganap ni Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Inspector Chi, sino si Alvin na ito? Ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion ay isang matangkad at matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang berdeng roba. Mayroon siyang marangal na anyo na nagpapamukha sa kanya na kahanga-hanga. Nang malaman niya ang tungkol sa pag-iral ni Alvin, nagpadala siya ng mensahe kay Marquez. Bago ito, hindi niya alam na may ganoong tao sa mansyon. Matapos makinig sa sagot ni Marquez ilang sandali pa, nagliwanag ang kanyang mga mata. Tila pagkatapos ng 30,000 taon, magkakaroon ng Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, nang marinig niya ang tungkol sa pagsubok na kailangang lampasan ni Alvin bago siya maging isang Imperial Tutor, nanlabo ang kanyang mga mata, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bumulong siya sa kanyang sarili, bakit niya naisip ang ganitong pagsubok? Alam niyang wala pang ang 100 taong gulang si Alvin. Dahil dito, dali-dali siyang umalis ng kanyang tirahan at nagtungo sa Imperial Tutor Pavilion. Samantala, si Alvin na nasa gitnang kaharian pa rin ng Southern Heaven Ancient Realm ay, natural lang, walang alam sa lahat ng mga bagay na ito. Maganda sana kung mayroon akong mapa na nagmamarka sa lahat ng base ng Grade 6 Celestial Mansion sa Middle Realm. Sa oras na iyon, sa mga base lang ako maghihintay. Si Alvin, na nakaisip ng paraan para mabilis na makakuha ng puntos sa base ng Martial Battle Mansion, ay nagsimulang maghanap ng iba pang mga base ng Grade 6 Celestial Mansions. Katulad ng dati, plano niyang harangin ang mga disipulo na bumabalik sa mga base. Sa kasamaang palad, pagkatapos maghanap ng 2 araw at 2 gabi, wala na siyang nakitang ibang base. 3,140. Sa nakalipas na 2 araw at gabi, wala akong nakilalang kahit isang tao, lalo na ang base ng isang Celestial Mansion. Simula nang umalis si Alvin sa paligid ng base ng Martial Battle Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, wala siyang nakilalang kahit isang kaluluwa. Naalala niya ang mga lokasyon ng Profound Nether Mansion at ng mga base ng Martial Battle Mansion, ngunit alam niyang walang silbi ang maghintay sa 2 base na iyon. Una, walang saysay para sa kanya na maghintay malapit sa base ng Profound Nether Mansion dahil hindi siya makakakuha ng mga puntos mula sa mga kapwa-miyembro ng Profound Nether Mansion. Pangalawa, dahil kaka-eliminate lang niya ng 11 tao mula sa Martial Battle Mansion malapit sa kanilang base, malamang na walang sinuman mula sa Martial Battle Mansion ang lalabas mula sa base ng ilang sandali. Bukod doon, alam niyang walang saysay din na maghintay para sa mga disipulo mula sa Martial Battle Mansion na bumalik sa kanilang base.
Tutal, mabilis na papalapit ang katapusan ng buwan, at automatiko silang ililipat palabas kapag natapos na ang oras. Hindi na nila kailangang bumalik sa kanilang base. Dahil sa lahat ng mga kadahilan ito, hindi na siya naghintay sa dalawang base ng Celestial Mansions at naglakas loob na lumabas upang maghanap ng iba pang mga base ng Grade 6 na Celestial Mansions. Wala pang 2 araw ang natitira bago ay refresh ang scoreboard. Hindi gaanong marami ang papasok sa Middle Realm sa ngayon. Para na rin itong paghahanap ng karayom sa dayami para makahanap ng ibang tao ngayon, naisip ni Alvin habang naglalakbay gamit ang teleportation. Wala na siyang pag-asa na makakasalubong niya ang kahit sino. Hawak niya ang kanyang accumulative point jade habang patuloy na iniisip, dahil huli na akong nakapasok sa Middle Realm, sa tingin ko 41 puntos na ang magiging huling score ko para sa buwang ito. Sa sandaling ito, nakarating si Alvin sa isang kagubatan na may mapanganib na lupain. Dati, magiging maingat siya kapag naglalakbay sa ganitong mga lupain. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na siya gaanong maingat. Tutal, naisip niya na malabong makasalubong niya ang ibang kaluluwa rito. Kahit na may mga tao rito, hindi niya inisip na magiging napakalakas nila dahil ang mga nasa tuktok ay nakaalis na sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Biglang huminto si Alvin matapos ang kalahating oras na paglalakbay. Maya-maya, nakita niya ang isang figure na nababalot ng berdeng enerhiya na mabilis na sumusugod patungo sa kanya. Swoosh! Kasabay nito, mabilis na ginalaw ng figure ang kanyang mga kamay, bumubuo ng isang energy saber kasabay ng hangin. Patuloy siyang sumugod patungo kay Alvin habang hawak ang saber sa kanyang kamay. Isang signang sable ang umalangaw-ngaw sa hangin, at isang matalas na enerhiya ang mabilis na bumalot kay Alvin. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata lamang. Si Alvin na mahina ang depensa ay halos hindi nakareact sa oras. Kalaliman ng teleportasyon. Ilang metro na lang ang layo ng wind saber mula sa katawan ni Alvin at ilang sandali na lang ay lalapag na ito sa kanya nang maglaho ito ng walang bakas. Teleportasyon. Natigilan ng berdeng figure sa kanyang paglalakad. May bahid ng pagkabigla ang makikita sa kanyang nanlalaking mga mata. Naunawaan na niya ang batas ng hangin. Sa makatuwid, kakaunti lamang ang mga tao sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm na mas mabilis kaysa sa kanya. Paano siya hindi mabibigla na nagawang iwasan ng kanyang kalaban ang kanyang atake at maglaho sa hangin sa harap ng kanyang mga mata? Kung hindi ito ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan, ano pa kaya ito? Pagpipigil sa kalaliman. Habang ang figurang nababalot ng berdeng enerhiya ay huminto at hindi pa nakakabawi ng kanyang katinoan, si Alvin ay nag-teleport sa likod ng berdeng figure at ginamit ang pagpipigil sa kalaliman ng batas ng kalawakan ng walang pag-aaksaya ng oras. Kalaliman ng teritoryo. Kasabay nito, ginamit ni Alvin ang batas ng kalawakan na kalaliman ng teritoryo na sumasaklaw sa 10 metrong radius sa paligid niya. Pagkatapos, nag-teleport siya malapit sa berdeng figure. Sa oras na ito, lumingon ang berdeng figure, sinalubong ang tingin ni Alvin. Tila hindi siya apektado ng restraint ng profundity at territory profundity. Ang berdeng enerhiya sa paligid niya na tila naglalaman ng maliliit na wind saber ay pumipigil sa space energy sa teritoryo. Si Luigi ng Hanqing Mansion. Nang lumingon ang berdeng figure, nakita ni Alvin ang simbolo ng pagkakakilanlan na nakasabit sa baywang ng berdeng figure. Naalala niya ang mga pag-uusap na narinig niya bago siya pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Nang panahong iyon, may narinig si Alvin na nagsasabing si Luigi ng Hanqing Mansion ay 5 araw pa lamang nakapasok sa Middle Realm, ngunit marami na siyang nakuhang puntos. Bukod dito, patuloy pa rin ang pagtaas ng kanyang mga puntos. Tila iniisip ng mga tao na hindi magiging mahirap para kay Luigi na makapasok sa top 30 ngayong buwan. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin ang tungkol kay Luigi. Instinktibo niyang hinanap ang pangalan ni Luigi sa scoreboard pagkatapos noon. Dahil sa mahigit 100 puntos, si Luigi ay nasa ika-33 pwesto. Kulang na kulang sa 20 puntos lang ang kailangan niya para makapasok sa top 30. Base sa oras na natitira sa Middle Realm ngayong buwan, ngayon na dapat ang huling araw niya sa Middle Realm.
Kung hindi siya aalis agad, mapipilitin siyang umalis. Isang disipulo ng outer court ng Profound Nether Mansion. Si Alvin. Gayon din, tinitingnan din ni Luigi ang identity token ni Alvin. Sumimangot siya. Hindi pa siya nakarinig ng disipulo mula sa Profound Nether Mansion na nakakaintindi sa teleportation profundity ng batas ng kalawakan. Bukod dito, napansin niyang nakapagcast na si Alvin ng 4 na profundity mula sa batas ng kalawakan sa ngayon, ang Space Elemental Profundity, ang Teleportation Profundity, ang Restraining Profundity, at ang Territory Profundity. Isang disipulo ng outer court ng Profound Nether Mansion na nakakaintindi, kahit man lang, ng 4 na profundity mula sa batas ng kalawakan. Naguguluhan siya. Maliban na lang kung sadyang itinago ng taong nasa harap niya ang kanyang lakas, walang paraan na hindi siya makikilala. Kalaliman ng pagbaluktot. Kalaliman ng paghiwa sa iba't ibang dimensyon. Habang malalim ang iniisip ni Luigi, hindi tumigil si Alvin. Mabilis siyang naghagis ng 2 pang kalaliman mula sa batas ng kalawakan. Ang kawalan sa teritoryo ay nagsimulang mag-iba at mag-alon ng marahas. Ang puwersa ay napakalakas kaya madali nitong dinurog ang maliit na sable ng hangin na umiikot sa ibabaw ng balat ni Luigi. Napunit ang puwang bago isang guhit ng kulay abong sinag ng sable ang sumilay mula sa siwang. Ito ay lubhang kapansin-pansin at nakakatakot na natabunan nito ang lahat ng nasa paligid nito. Tila nakadikit ito kay Luigi habang patuloy itong tumatama sa kanya. Halatang mamamatay si Luigi kung sakaling tumama sa kanya ang atake. Nagpumiglas siya, ngunit hindi niya magawang makawala sa mga paghihigpit ni Alvin. Sa huli, determinado niyang dinurog ang kanyang accumulative point jade bago niya mariing sinabi, "Huwag mo akong hayaang makita ka sa susunod na buwan." Isang maningning na berdeng ilaw ang sumilay mula sa katawan ni Luigi sa sandaling ito, na pumihil sa pag-atake ni Alvin. Di nagtagal, pinabalik siya ng formation mula sa accumulative point jade sa kanyang celestial mansion. Ito ang unang pagkakataon na natalo siya sa ganitong nakakainis na paraan. Nang unang makita ni Luigi si Alvin, inakala niyang si Alvin, bilang isang disipulo ng outer court, ay hindi banta sa kanya. Bagamat nagulat siya nang si Alvin ay gumamit ng 4 na lalim mula sa batas ng kalawakan, hindi niya inakalang kaya siyang takutin ni Alvin. Nang gumamit si Alvin ng 2 pang lalim, na umabot sa 6 na lalim, alam niyang naging masyadong pabaya siya. Sayang, huli na ang lahat para kontrahin niya ang atake. Bukod dito, kailangan niya ng oras para makalaya mula sa kanyang mga pagkakakulong bago niya makontra ang atake. Sa bilis at bangis ng atake mula sa cross-dimensional /profundity, wala siyang oras para doon. Huli na ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay ang dali-daling magtayo ng depensa sandali para durugin ang kanyang accumulative point jade. Sa pamamagitan nito, kahit papaano, may iligtas niya ang kanyang buhay. Kung hindi, mamamatay na sana siya. Gayunpaman, nakaramdam ng galit si Luigi dahil napilitan siyang durugin ang kanyang accumulative point jade. Kung tutuusin, kung handa siya at hindi minamaliit ang kanyang kalaban, alam niyang kaya niyang talunin o patayin ang kanyang kalaban kahit na naunawaan ng kanyang kalaban ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Dahil naunawaan niya ang 2 pangunahing lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin, ang kanyang bilis ay maihahambing sa teleportation profundity ng kanyang kalaban. Kung maiiwasan ko ang kanyang restraining profundity at territory profundity, maaabutan ko siya kahit gamitin niya ang teleportation profundity. Sa oras na iyon, hindi magiging mahirap para sa akin na talunin at patayin siya. Labis na nadismaya si Luigi sa pagpilit sa kanya na umalis sa Middle Realm. 113 puntos. Matapos durugin ni Luigi ang kanyang accumulative point jade, natuklasan ni Alvin na tumaas ng malaki ang kanyang mga puntos. Dahil sa mga puntos ni Luigi, mayroon na siyang 154 na puntos ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.